Lead Me to the Cross. Napakagandang awit ang ating napakinggan. At yan po ang ating panalangin. Panginoon, dalhin mo kami sa iyong presensya. Magandang araw at magandang umaga sa ating lahat. Araw sapagkat iba't iba ang ating mga time zones. At magandang umaga dahil ang aking pong kinaroroonan ngayon ay umaga po ang aming time zone. Nasa Hong Kong po ako. At welcome sa ating daily devotionals. Ngayon ay September 4, 2020 at ngayon ay araw ng Biyernes. Ang bilis po ng araw. Biyernes na uli. At ngayon po ay bago po natin ipagpatuloy ang pag-aaral ng salita ng Diyos, inaanyayahan ko po kayong samahan ako sa panalangin. Let us pray. Our God in heaven, maraming salamat uli sa panibagong araw, panibagong pag-asa, panibagong biyaya na naghihintay sa inyong mga anak. Dalangin po namin ang biyaya ng inyong salita ay aming maranasan, matanggap ang lahat ng inihanda mo para sa amin. Pagpalain mo kaming lahat ngayon at marinig nawa namin ang iyong tinig sa aming pag-uusapan. Kung paano mo kami pinagpala sa mga nakaraang mga araw at nakaraang mga devotionals namin, ine-expect namin nakakaibang biyaya naman ang tatanggapin namin ngayon. Patuloy kong pinapanalangin ang may mga sakit karamdaman, pinapanalangin ang lahat ng pangangailangan. Kung meron man kaming mga kahinaan, panghihina sa aming katawan, kalusugan po ang ibigay niyo sa amin. Ang anumang pangangailangan namin, provision naman ang aming hinihingi. Salamat po at umaasa kami ng araw na ito. It's another day of blessing for your people and for your children. And use your servant. Anoint me, O Lord, in Jesus' name. Amen and amen. At ang ating pong topic ngayon, katulad po ng ating ipinangako, susundan natin yung 1 Samuel chapter 4 na pag-aralan natin 2 days ago. At kahapon ay chapter 5. Ngayon ay naintindihan pa naman natin ang 1 Samuel chapter 6. Kaya yan po ang aking ipepresent na preaching or devotional ngayong araw na ito. Ang title po ng aking topic ay Potential for Power. Potential for Power. At ang ating babasahin ay dalawa po ang readings ko ngayon. 1 Samuel chapter 6, buong chapter 6. At yung unang dalawang verses ng 1 Samuel chapter 7. So, all in all, mga 23 verses po ito and I will be reading from the NIV. So, please bear with me. Samahan niyo po ako. Kung meron kayong Bible, ay babasahin ko po sa NIV. At ito po ang sabi sa verse 1. When the ark of the Lord had been in Philistine territory 7 months, the Philistines called for the priests and the diviners and said, "What shall we do with the ark of the Lord? Tell us how we should send it back to its place." They answered, "If you return the ark of the God of Israel, do not send it back to him without a gift. By all means send a guilt offering to him. Then you will be healed, and you will know why his hand has not been lifted from you." Verse 4. The Philistines asked, "What guilt offering should we send to him?" And they replied, 5 gold tumors and 5 gold rods, according to the number of the Philistine rulers, because the same plague has struck both you and your rulers.
Make models of the tumors and of the rats that are destroying the country, and give glory to Israel, Israel's God. Perhaps he will lift his hand from you and your gods and your land. Verse 6. Why do you harden your hearts as the Egyptians and Pharaoh did? When Israel's God dealt harshly with them, did they not send the Israelites out so they could go on their way? Now then, get a new cart ready with 2 cows that have calved and have never been yoked. Hitch the cows to the cart, but take their calves away and pen them up. Verse 8. Take the ark of the Lord and put it on the cart, and in a chest beside it put the gold objects you are sending back to him as a guilt offering. Send it on its way. Let's go to verse 9. At ang verse 9, but keep watching it. If it goes up to its own territory toward Beth Shemesh, then the Lord has brought this great disaster on us. But if it does not, then we will know that it was not his hand that struck us, but that it happened to us by chance. So they did this. They took 2 such cows and hitched them to the cart and penned up their cubs. They placed the ark of the Lord on the cart, and along with it the chest containing the gold rods and the models of the tumors. Verse 12. Then the cows went straight up toward Beth Shemesh, keeping on the road and lowing all the way. They did not turn to the right or to the left. The rulers of the Philistines followed them as far as the border of Beth Shemesh. Now the people of Beth Shemesh were harvesting their wheat in the valley, and when they looked up and saw the ark, they rejoiced at the sight. The cart came to the field of Joshua of Beth Shemesh, and there it stopped beside a large rock. The people chopped up the wood of the cart and sacrificed the cows as a burnt offering to the Lord. Let's go to verse 15. The Levites took down the ark of the Lord together with the chest containing the gold objects and placed them into the large rock. On that day, the people of Beth Shemesh offered burnt offerings and made sacrifices to the Lord. The 5 rulers of the Philistines saw all this, and they returned that same day to Ekron. Verse 17, these are the gold tumors, and the Philistines sent as a guilt offering to the Lord. 1 each for Ashdod, Gaza, Askelon, Gath, and Ekron. And the number of the gold rods was according to the number of the Philistine town belonging to the 5 rulers, the fortified towns with their country villages. The large rock on which the Levites set the ark of the Lord is a witness to this day in the field of Joshua of Beth Shemesh. 19. But God struck down some of the inhabitants of Beth Shemesh, putting 70 of them to death, because they looked into the ark of the Lord. The people mourned because of the heavy blow the Lord had dealt them. 20. And the people of Beth Shemesh asked, who can stand in the presence of the Lord? This holy God, to whom will the ark go up from there? And 21. Then they sent messengers to the people of Kiriath Jearim, saying, the Philistines have returned the ark of the Lord. Come down and take it up to your town. And going to chapter 7 na po ako, 2 verses na lang. So the men of Kiriath Jearim came and took up the ark of the Lord. They brought it to Abinadab's house on the hill and consecrated Eleazar, his son, to guard the ark of the Lord. And last verse,
The ark remained at Kiriath Jearim a long time, 20 years in all. Then all the people of Israel turned back to the Lord. Blessed be the reading of the word. Yan po ang reading natin ngayon na binasa natin kaugnay sa ating pong topic, ang aking topic, potential for power. Ano ba? Saan ba nag-ugat lahat ito? Bago nating balikan yung mga lugar at mga meaning nito at ano ang revelation, ano ang rema nito mula sa Shiloh, Ebenezer, Asdod, Gath, Ekron, tapos may sumunod na lugar ngayon, ang Beth Shemesh, at ang pangpitong lugar ay ang Kiriath Jearim. Nag-ugat lahat ito, sabi ko nga, sa 1 Samuel chapter 3. Alam niyo po ang istorya, si Eli ay isang priest. Meron siyang 2 anak, na ang pangalan ay si Hophni at si Phinehas, the sons of Eli. At merong isang propeta na ang pangalan si Samuel ay under sa priest na si Eli. So alam niyo na istorya na kinausap ng Diyos si Samuel na sabihin kay Eli, kapag nagtanong si Eli, priest Eli, kung ano ang problema. So ito pong istorya kasi po itong 2 anak ni Eli na si Hophni at si Phinehas. Dahil ang kanilang tatay ay priest, automatic dapat na dahil priest ang kanilang tatay ay masunurin ang kanilang mga anak. Dahil, siyempre, katulad halimbawa ako bilang pastor, I will make sure by all means na ang aking anak ay testimony ng aking pagiging maayos na pastor, na ministro. So dito, si Hophni sa kasi Phinehas, nakagawa sila ng blasphemous things against God. Ano po ang ginagawa nila? Malimit silang kumakain ng mga pagkain na inaalay sa mga Diyos-Diyosan. At instead na i-disiplinahin o i-correct ni Eli ang kanya mga anak, ay nung tinanong niya si Samuel, anong alam ko may sinasabi sa iyo si Lord. Ano ba ang pinapasabi sa iyo ni Lord? At sinabi niya na nakagawa ang iyong mga anak ng mga blasphemous things. Nakagawa sila ng blasphemy against God. At poder mo, kapangyarihan mo na ituwid ang iyong mga anak. Ngunit ang sagot ni Eli ay, kung babasahin niyo ang 1 Samuel chapter 3, ang sabi ni Eli, He is the Lord. Let Him do what He wants to do. Siya ang Panginoon. Gawin niya kung anong gusto niyang gawin. Yan po ang sagot ng priest. Instead na i-correct, disiplinahin ang kanyang mga anak sapagkat yan ang mensahe ng Diyos, pero itong priest ng temple ay hindi niya kinorek, hindi niya didisiplina ang kanyang mga anak, bagkus kinondone niya, kinompromise niya ang standard ng priesthood sapagkat ang kanyang mga anak ay kumakain ng pagkain na hindi dapat nila kinakain. So, ang istorya ng chapter 4, sumama ang kanyang mga anak, si Hophni at si Phinehas, sa labanan at namatay sila. Alam niyo yung kwento? At nung dumating ang balita, ang mensahe na namatay ang kanyang 2 anak at natalo ang Israel sa unang laban, actually pangalawang laban, at na-capture na yung Ark of the Covenant, ay nahulog si Eli sa kanyang pagkakaupo at siya ay
nabalian ng leeg at namatay. Dahil namatay na si Hophni, si Phinehas, nahulog sa upuan, si Eli, nabalian ng leeg at namatay, yung kanyang manugang na babae ay napilitang manganak, no? Parang hindi pa niya araw para manganak, pero dahil sa dami ng stress, nanganak. At nung nanganak, bale, apo ni Eli yon, ay pinangalanan ng Ikabod. Nang ibig sabihin ng Ikabod ay the glory of the Lord departs. Nag-depart na, umalis na ang glory ng Diyos. So yun po yung sinasabi nating may problema na hindi na-settle, na naging dahilan upang sunod-sunod na ang pagkatalo ng Israel sa lahat ng kanilang laban. So yun po ang istorya ng 1 Samuel chapter 3. Kasi lagi ko lang sinasabi sa inyo, dahil hindi nila inayos yung chapter 3, kaya 4, 5, 6 ay problema pa rin. Kaya for a while, ikwinento ko po ang sitwasyon sa 1 Samuel chapter 3. So alam na natin, ang Ark of the Covenant ay nasa Shiloh, peace. At wala pa yung Ark of the Covenant, nalagasan na sila ng ilang daan na sundalo, natalo sila ng Philistine. Kaya kinuha nila ang Ark of the Covenant from Shiloh, which means peace. Dinala sa Ebenezer, sa camp ng mga Israelites. At ang sumunod na araw, nilagay nila sa unahan ang Ark of the Covenant. Pero mas maraming namatay sa sumunod na laban. 30,000 ang namatay. At na-capture pa ng mga Philistines ang Ark of the Covenant. So, binibigyan ko muna kayo ng background. Ang ibig sabihin ng Ebenezer ay Stone of Help. Stone of Help. So, nung na-capture, natalo na ang Israel, 30,000 the second day, at na-capture nila ang Ark of the Covenant. Dinala nila sa Asdod. Nang ibig sabihin ng Asdod ay theft, nakaw. So, doon sa Asdod, alam niyo na ang nangyari, nagka-tumor ang mga tao at nilipat nila sa Gath kasi nagreklamo ng mga tao. Actually, doon sa Asdod pa lang, kasi ang Asdod ay lugar o city na kung saan known siya sa national god na si Dagon, si Dagon. Na 2 umaga, tuwing gising ng buong bayan, ay bumabagsak ang kanilang Diyos na si Dagon. At pangalawang umaga, humiwalay na yung ulo at mga kamay, katawan na lang ang natira. So ang sabi nila ilipat, kaya nilipat nila sa Gath. At sa Gath, alam naman natin ibig sabihin ng Gath ay wine press o press. Talagang pagwala ang presence ni Lord, ay by all means, the devil will do everything to press us, to squeeze us. Pipigain tayo until wala na tayong magagawa. Kaya dinala nila sa Ekron, which means death, barrenness, and torn away. Teka muna, meron akong PowerPoint yan para at least maintindihan natin. Yung Shiloh means peace, Ebenezer means stone of help, Asdod means theft, diffusion, inclination, Gath means winepress, Ekron means death, barrenness, and torn away. Tapos sa sumunod na kwento, may nabanggit ng 2 lugar pa, no? Yung Beth Shemesh, which means house of the sun, at Kiriath Jearim, nang ibig sabihin ay city of forests. City of forests, Kiriath Jearim. Sa chapter 7 po yan. So tuloy natin ang pag-aaral. Doon sa Ekron, mga kapatid, that the ark of God
changed directions and began its long and slow journey back to Israel. But God's presence did not immediately return to His people. Wala nang magawa ang mga Philistines, kundi nag-decide silang ibalik na ang God of Israel. Kasi basta nakita nila yung Ark of the Covenant, automatic sa mga Philistines, ang equivalent ay the presence of the God of Israel. So, ibalik na lang natin. At huwag natin ibabalik, sabi nila, na hindi tayo magbigay ng mga ginto bilang ating guilt offering at mga ginto na hugis tumor, bukol, at mga gintong daga. Ilagay natin sa isang chest at yung Ark of the Covenant ay isakay natin sa cart na hihilain ng 2 baka. So paano natin malaman? Kapag ito ay tumuloy, ibig sabihin, pag dumiretso siya, walang kanan kaliwa na liko ang mga baka, ibig sabihin, pinarurusahan tayo ng God of Israel. Pero kapag ito'y lumiko, ang ibig sabihin niyan, yung mga nangyari sa atin ay nagkataon lang na nangyari. Pero nung simula nang maglakad ang mga baka, hindi nga sila kumaliwa, dumiretso sila at nakarating sila sa panibagong lugar. Ito ngayong Beth Shemesh, House of the Sun. Sun as in araw. So, pabalik na siya sa Israel, mahabang journey, very long and slow journey back to Israel. Ngunit ang presensya ng Diyos ay hindi kaagad bumalik sa kanyang bayang Israel. Alam niyo po ba na ang last stop, Kiryat Jearim, papunta sa Jerusalem, 20 years pa bago nakarating. Alam niyo po ba na ang distansya na yun ay napakaikling distansya? Mamaya po, mapag-uusapan natin yan. So, it would take over 20 years to arrive in Jerusalem. Talagang pag hindi na-settle ang mga issues natin sa Diyos, hindi basta-basta bumabalik yung yung spirituality natin, yung anointing, yung pagiging powerful na ministry, mahirap makabalik until hindi naayos ang cause ng pagkawala, ikabod. Alam niyo, ikabod, pag-depart ng presence ng Diyos. Kaya wag nating hayaan na humantong ang ating paglilingkod sa tinatawag na ikabod. Ano yung ikabod? Nag-depart na ang presensya ng Diyos. Wala na pong saysay ang ministeryo natin. Walang saysay ang mga activities natin. Nananatiling parang routine na lang ito pag wala ang presensya ng Diyos. Bumabalik ang religious spirit of religiosity, ang liturgy ay babalik. Ang pagiging masuwayin ng mga tao ang maghahari. So, the men of Beth Shemesh did not realize that holiness must be at the heart of any move of God. Hindi nila naisip sa Beth Shemesh na hindi nila na-realize na ang holiness, kabanalan, ay requirement. Ito ay puso ng lahat ng move of God. Tandaan po natin yan. Kung nagpe-pray tayo ng move of God, kinakailangan ang heart of the move of God is holiness. Paano tayo magiging holy kung meron ng ikabod? Kung ang presence ng Diyos ay nag-depart na. Instead ng blessing, kita mo ang nangyari. Daan-daan ang mga namamatay, libo-libo ang mga namamatay.
May mga tumors na mga tumubo. Pinapakita na kahit yung mga national god na si Dagon ay hindi pwedeng itapat kasi pinagtabi sila. Sa Asdod, pinagtabi sila. Pero every morning, bagsak si Dagon. So isa sa mga nais nating ipaalala, yung mga tao sa Beth Shemesh, ng ibig sabihin House of the Sun. Akala nila laging sumisikat ang araw sa kanila, na walang panahon na hindi magliliwanag ang kanilang umaga. Pero dumating ang isang umaga na hindi naging maliwanag ang sikat ng araw sa espiritual na pangungusap dahil ang daming namatay sa Beth Shemesh. Kaya yung House of the Sun ay hindi naging House of the Sun sapagkat alam niyo ho, pag may namamatay parang nagdidilim po ang paligid. Alam niyo nung namatay ang Panginoon Jesus, nagdilim ang paligid. At sa Beth Shemesh, hindi na-realize ng mga tao na ang kabanalan ang puso ng lahat ng move of God. Kasi panalangin natin na kung may move of God tayong hinihintay, kinakailangan magsimula sa mga namumuno, dadaloy sa mga kongregasyon, mamumuhay ang mga kongregasyon sa kabanalan kung gusto nating makaranas ng move of God. At lahat tayo marahil ay nananalangin na maka-witness tayo ng move of God sa ating panahon. These men wanted God's presence among them, but they did not want it God's way. Marami pong ganyan. Gusto natin ang presence ng Diyos, pero ayaw nating ipadama ng Diyos ang presensya niya sa paraan niya. Gusto natin makadama ng presensya ng Diyos, pero ayaw natin sa paraan ng Diyos. So, they look into the ark, which was forbidden by God. At napakaraming tao ang namatay because of their sin. Sapagkat hindi mo pwedeng tignan ang Ark of the Covenant. Kaya nga yan, nung nasa temple yan, mga kaibigan, tuwing Yom Kippur lang, Day of Atonement, once a year, pumapasok ang high priest para mag-offer ng sin offering para sa buong sangkatauhan, para sa buong Israel. Isang tao lang ang high priest. Ganon ang reverence na gusto ng Diyos sa kanyang presensya. Pero anong nangyari? Hindi nila in-honor, hindi nila nirespeto, hindi nila ni-revere ang Ark of the Covenant, which was forbidden by God. Basta tinignan na lamang nila at napakaraming taong namatay. Sabi nga po ng Exodus 19:21, "And the Lord said to him, Go down and warn the people." Ito sinabi niya kay Moses, bumaba ka and warn the people, so they do not force their way through to see the Lord, and many of them perish. Ito po ang isang basihan. Exodus 19:21. Sabi ng Diyos kay Moses, sabihin mo sa mga tao, hindi nila kailangang pilitin sa kanilang paraan na gusto nila akong makita dahil maraming mamamatay sa kanila. Yan po ang utos ng Diyos. Mga minamahal, many times we rejoice when the presence of God begins to move in our midst. Di po ba? Talaga namang matinding rejoicing pagka nandyan ang presence ni Lord. Yet, we refuse to walk in holiness. Hindi po pwede yun. Pag walang holiness at nagpe-pray tayo ng move of God, tayo ang unang magiging casualty ng pagdalaw ng presence ng Diyos. Because judgment begins at the house of the Lord.
ang paghahatol ay magsisimula sa tahanan ng Diyos. So, sino ba naman ang ayaw sa presensya ng Diyos? At pag nadama natin ang presensya ng Diyos, ay may matinding rejoicing. Pero, kung mag-refuse tayong lumakad sa kabanalan, tayo ang magiging casualty ng presence ng Diyos. We want the presence of God, but we refuse to abide by His standards. Gusto natin, sino bang ayaw ng presensya ng Diyos? In your presence, there is fullness of joy. Kumbaga, your presence will make the difference. Yes, Lord, we need your presence. Pero let us make sure na when we pray for God's presence to come and manifest, nahanda tayo. Gusto natin ang presensya ng Diyos, pero we refuse to abide by His standards. Because of this, God's move passes us over. Kumbaga, dadaanan na lang tayo. Para bang once upon a time, may revival sa isang lugar na yan, pero hindi nag-stay yung revival sapagkat ang tao ay hindi na nanatili sa kabanalan na standard ng Diyos. Kung ang prayer natin, Lord, please come and reside, and please come to preside, malaki rin po ang cost niyan, malaki rin po ang sakripisyong hinihingi niyan. Hindi po madali. Well, wag tayong mag-play safe na kung ganon, wag na nating hingin yung presensya ng Diyos. At tayo ay mamumuhay sa kompromiso, mamumuhay sa kasalanan. At marami ng Kristiyano ngayon, hindi na sila naka-experience ng presence ng Diyos. Ikaw kapatid, kailan mo huling naranasan ang presence ng Diyos? So because of the people of Beth Shemesh, because they refused God's standards, the ark was sent on to Kiriath Jearim. Dahil hindi umayon ang Beth Shemesh, ang mga tao doon sa standard sa pamantayan ng Diyos, kaya ipinadala ang ark sa Kiriath Jearim. Nang ibig sabihin ng Kiriath Jearim, City of Forests. City of Forest. At nag-stay doon ng 20 years. 20 years na nag-stay sa Kiriath Jearim ang Ark of the Covenant mula sa Beth Shemesh. Ang sabi po sa 1 Samuel 7 kanina verse 2, the ark remained at Kiriath Jearim a long time. Ang Ark of the Covenant ay nagtagal sa Kiriath Jearim 20 years in all. 20 years na nag-stay ang Ark of the Covenant sa Kiriath Jearim. So although the ark itself was in the midst of the people of Kiriath Jearim, they rejected its power. Nagtagal sa Kiriath Jearim 20 years at alam ng tao kung anong kapangyarihan, anong ibig sabihin ng Ark of the Covenant. Pero rineject nila ang power. Parang maraming Kristiyano din ganyan. Alam natin na ang Diyos ay willing mag-stay sa atin for good. Hindi lamang siya dadalaw, kundi mag-for good na siya. Makakasama na natin siya ng tuloy-tuloy. Kaya lang, we believe in God but we deny the power. We believe in God. Maraming Kristiyanong naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos, naniniwala sa presensya ng Diyos, pero ayaw silang maniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Meron silang symbol of God's presence sa kanilang kalagitnaan. Yet,
they and all of Israel lamented their presence. Jerusalem was void of the presence of God. Ang tagal pong nawala ang Ark of the Covenant sa Jerusalem. Kung saan nakarating ang dating nandoon sa Holy of Holies. Ngayon kung saan mga bayan at mga syudad nakarating ang Ark of the Covenant. At yung Jerusalem na City of God, supposed to be, sa temple ito naglalagi itong Ark of the Covenant. Void. May vacuum, may space, may kulang sa Jerusalem. May temple, pero walang presence ni Lord. May church, maganda, pero walang presence ni Lord. Christian, pero walang presence ni Lord. Di po ba mga kapatid? And all the time, the Ark of God was only 8 miles away. Alam niyo po ba ang layo ng Kiryat Jearim sa Jerusalem ay 8 milya. O so kung 1.6, 4, 8, 12.8, ano? 12.8 kilometers. Kung gusto niyo sa kilometer natin sukatin. Pero ang layo po ng Kiryat Jearim pabalik sa Jerusalem ay 8 milya, 8 miles lang po yan. Or 12.8 kilometers. Pero alam nyo, it was a short journey from Kiryat Jearim back to Jerusalem. Pero 20 years pa bago na ibalik. So anong significance nito mga kaibigan? For years, the Ark of God's glory was shifted from city to city with little or no regard, no respect, or understanding of its significance. Kung saan-saang mga bayan, mga syudad nakarating, pero ang tao hindi alam ang significance ng presence ng Diyos. Parang Kristiyano din Gusto lang natin maging Christian. Matawag tayong Christian. Pero hindi nga alam ang significance ng presence ng Diyos. Kailan ka huling umiyak sa presensya ng Diyos? Kailan ka huling nagsumamo sa presensya ng Diyos? Lord, I want to feel, I want to experience your presence. Kailan yung huling panalangin na yan ang laman ng panalangin mo, kapatid? Kailan ka huling nanalangin ng, Lord, kailangan ko ang presensya mo. Nais ko maranasan ang presensya mo. Magagandang mga awit, tugtugan, awitan, magandang mga simbahan, magandang mga programa, wala tayong against dyan. Gusto ko rin lahat yan. Magandang church, magandang ministry, program, pero ang magdi-define sa isang church at magdi-define sa totoong Kristiyano ay ang presensya ng Diyos. So bumalik tayo sa presensya ng Diyos. The Ark, nais kong basahin natin to. The Ark carried within it the potential of all the mighty power of God. But nobody cared and no one paid much attention to it. Nakapukaw lang sa aking atensyon itong statement na ito. Ang Ark of the Covenant na may potential na magparanas sa atin ng mighty power of God. Kaya lang walang
nagke-care sa presence ng Diyos. Wala nang nagbibigay ng pagpapahalaga sa presensya ng Diyos. Mga kapatid, inaasam-asam ko na bumalik na tayo sa mga simbahan at magawa itong mga tinuturo na mulit nating tayo magsumamo sa Diyos at hingin na maranasan uli natin ang kanyang dakilang presensya. Amen? Another statement, mga minamahal, that is how many of us today treat the power and presence of God that dwells within us, dormant until we release its potential. Yan nga po ang ating topic ngayong umagang ito, potential for power. Dormant. Ibig sabihin dormant. Walang galaw. Walang activity. Ang presence of God sa ating mga simbahan, sa ating mga buhay. Di pa ba tayo nagsasawa sa ganitong level ng ating pakikipagrelasyon sa Diyos? Day in, day out. Walang pagbabago. At dormant. So, anong kailangan natin? Hingin natin. Nabigyan tayo ng grasya ng Diyos na ibalik niya ang kabanalan sa buhay natin at i-release niya ang potential na kapangyarihan, the potential for power na maranasan uli natin. Mga kaibigan, I hope and pray na itong ating pag-uusap ngayon ay nagkaroon ng witness sa ating mga spirit. At bago tayo magwakas sa araw na ito, sa ating devotional, nais nating mag-declare. Sabihin natin, I am releasing the power of God's presence which has laid dormant within me. Amen. One more time. I am releasing the power of God's presence which has laid dormant within me. Amen and amen. Mga kaibigan, kung ako sa inyo, matapos kong mapanood ito, ay magbubulay-bulay ako. Isip-isip ako, mananalangin ako. Lord, totoo. Hindi ko na naramdaman. May magulang ako, pero kailan ko naramdaman niyakap niya ako. O may tatay ako, kailan ko siya huling nayakap. Meron tayong mga mahal, pero kailan natin sila huling nakausap. Ganyan din ang Diyos. Hindi po pwedeng Kristiyano na tayo, okay na yon, that's it. See you in heaven. Di po, araw-araw. Kaya nga daily devotionals ito. Sa grasya ng Diyos, hanggat may lakas po tayo, babalangkasin natin ang kanyang salita. Tatanggapin natin ang mga kapangyarihan na nakatago sa kanyang salita. At ngayon, ipinapakita niya na ang potential for power ay yung presence ng Diyos. Papaalam na po ang inyong lingkod. Kita-kita po tayo mamaya sa Hope Hour. At huwag kalilimutan ang Youth Fellowship, Youth Service mamayang gabi, alas 7. Palayan tayong lahat ng Panginoon and Shalom.